Hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa Pilipinas. Oo, it's us again, June and Shine, Saan coming man, to you live from North Carolina, USA. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang ating weekends? Kumusta ang ating araw? O ang ating gabi? Oo, sana po okay naman tayo. Share mo. Oo, sige. Oo. Share So- muna natin ang kanyang link para naman So, for tonight po, we will be talking about something that will impact all of us. wow, ano ba yan? Masyadong no? We will be talking about finances. Ayan, ang Kasi gandang since topic yan. malapit na naman ang sweldo at saka sa mga nakasweldo na, saan na po ba napunta ang ating naisweldo? Oo. 'Di ba? We know naman that managing our income or our money can be very stressful, 'di ba? But with the right tools and habits, we can take control of our financial future or our financial situation. Kahit na nandiyan pa si Judith. Kahit na nandyan si Judith, basta meron tayong right way on how to handle our finances. So, hindi tayo kailangan matakot kay Judith. Oo. Diba? Harapin natin si Judith with a smile. So, many of us feel overwhelmed by finances, di ba? But budgeting doesn't have to be complicated. So, small steps can lead to big changes. Di ba? So, why budgeting matters? Syempre, para at least alam mo kung kailan ka magkakaroon ng gastusin, kailan ka merong kumbaga nakaset aside para sa isang bagay, sa halimbawa sa panggasto sa araw-araw, sa pagbili ng pagkain, pangbayad ng tuition sa school ng mga bata, anything. Parang ano yan kailangan natin yung mga budgeting na halimbawa budgeting sa finances kasi para yung isang sasakyan na may mga gauges. At least alam mo kung kailan ka ma-empty ang gas mo, gaano pa ba kalayo yung tatakbuhin ng gasolina mo. Diba nakalagay dun sa mga gauges natin o siguro mga 250 miles, 100 miles, 70 miles. At least aware ka kung kailan mo kailangang i-refill yung gas mo. So wag ka malambot na yung kumbaga kung nag-overheat ba siya, yung temperature, etc. So malaking bagay na makita natin yung financial side natin kasi mahirap yung tumatakbo tayo ng hindi natin alam kung saan tayo, kumbaga kung kailan tayo ihihinto na lang basta sa kawalan. Yun ang pinakadelikado. Oo. So, having said that, ang dami niya nasabi, di ba? So, budgeting gives control over your money, di ba? It helps you reduce stress and then it allows you to prioritize what matters most. Tama. So, what are the common pitfalls of not budgeting? So, syempre, andyan yung overspending. 'Di ba? Bumibili tayo ng mga hindi naman natin kailangan. So, like, it's want versus need. So, you should be aware of that all the time. Kasi, 'di ba, there are things that we really need, like as in kailangan natin for everyday purposes, and we just have those wants. And then also common pitfall then is pag hindi ka nagbabudget, syempre mahuhulog ka ng living paycheck to paycheck, like literal na maghihintay ka for another paycheck for you to have something to spend. Diba? Which brings me back doon sa isang parang sermon ni Father Dave sa kanyang isang misa. Sabi niya, if you start buying things that you don't need, very soon
you will sell the things that is essential. Kumbaga, bili ka nito, bili ka nun, which is not essential naman talaga para sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Para lang siguro makapag-flash ka, na meron kang bagong cellphone, iPads, pasintabi po sa mga ano ha. Ito po yung parang um, practical, real talk na kung hindi mo naman talaga kailangan ng isang bagay, bakit mo bibilhin? Mm-mm. 'Di ba? So, sabi nga niya, kung bili ka ng bili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, very soon, mapipilitan kang ibenta yung mga bagay na kailangan mo. Mm-mm. Which is, totoo naman talaga. Mm-mm. So, there are simple steps naman to start budgeting. So, unang-una, you have to start to track your expenses, di ba? Why do we have to track our expenses? Bakit napaka-crucial nun? Kasi, you cannot manage what you don't measure. Di ba? Mhm. Like, siguro, track every expense for a month, di ba? To see where your money goes. Tama. Mm-mm. Like, tignan mo, siguro mag-set ka ng budget for your groceries, ganon. Like, siguro pagka nag-exceed ka na doon, like, siguro, maybe that's the time na tanggalin yung mga hindi naman kailangan, di ba? Especially sa food, ganon. Yung mga subscriptions. O, yung mga subscriptions na Mga hindi natin natin kailangan, di ba? kailangan, mga Netflix natin dyan, o kung ano-ano pa. Hindi, pwede mo na maiwan yung Netflix. Siguro mag-iwan ka lang ng isa. Oo. Hindi mo naman mapapanood lahat yun all at the same time, di ba? Mm. And, sa stage naman natin ngayon, everything is available online na. Oo, you can watch it for kay free. YouTube, Oo. marami. And the next step to start budgeting is set financial goals, di ba? You should have your short-term and your long-term goals. Probably long-term goals will be, siguro consider natin dyan is yung mga vacation, di ba? Saving for a vacation, di ba? Or like building an emergency fund. Basta clear goals that will keep you motivated to save and Oo. to budget, di ba? May na-encounter nga akong isang article na galing siya sa isang financial advisor na pagka sumahod ka, halimbawa, start saving. Kumbaga, kung ano lang yung sosobra, even dun sa mga na-set aside mo na, hindi ka pa nga rin po pwedeng gumastos. Kasi kung talagang gusto mong makaipon, you have to have discipline Mm-mm. just to buy the essential ones. Mm-mm. Mhm. And then next steps to start budgeting is you have to create a budget plan. So yun yung na-mention niya na we need to allocate our income into categories like katulad ng sinabi niya, essentials. So what are our essential needs? Siyempre yung groceries, pambayad ng tubig at kuryente, di ba? Bayad sa Yung mortgage. Bayad sa mortgages, sa mga apartment, kung nag-apartment, di Mhm. ba? And then next is, you need to have a savings and make an investment, di ba? Oo. Kasi you'll never know what will happen in the future, di ba? It's a good thing that you have something to, kung meron kang madudukot pagka kakailanganin mo. Oo. Di ba? And then the third is yung non-essential things like yung mga hobbies siguro kung maluho ka. Pwede mong paglaanan ng konti lang, maskin konti, di ba? Kasi Mhm. syempre, deserve mo yan. Oo, kasama Diba? yan ng Lagi yan dun sa mga sinasabi natin pagka may nabibili tayong para sa atin, sa sarili natin. me time, kumbaga, Oo. kasama yon. Deserve mo yun kasi syempre pinaghirapan mo nga naman, di ba? So, katulad nung na-mention namin na may step
to start budgeting, meron ding small steps towards saving and investing. So, Oo. katulad nung sa ginawa namin, di ba? We started the business, syempre, we invested then, di ba? We started small. Like, not just for a business or anything na, ano lang, siguro pwede mong turuan yung mga anak, pwede nating turuan yung mga anak natin, like, to save $1 ba or $5 bill for a week, yung mga ganun ba? Kasi, lahat naman ng mga maliliit na bagay pag naipon, nagiging malaki. Diba? Totoo yun. What matters most is the consistency of you saving. Overtime. yun. Overtime, oo. Oo. At saka, syempre, dapat natin din i-consider yung inflations. Oo, pinaka-importante yun. Yung purchasing power ng, halimbawa ngayon sa peso against dollar, tumataas na ulit. Balita ko, pumalo na sa 60. About months or 2 months or 3 months back, ano siya, nasa mga 52 to 55 pa lang. So ngayon, mataas na ulit. So, syempre, kailangan din natin paghandaan or bigyan ng budget yung mga ganung bagay. So, syempre, we need to overcome challenges then when budgeting, di ba? So, let us just address some common excuses that we make when we do our budgeting. So, unang-unang excuse natin dyan is sinasabi natin na I don't earn enough to budget. Well, ang sagot natin dyan is budgeting is even more crucial in that case, di ba? Kasi you said you don't have enough. You don't earn enough to budget. So, kailangan mo talagang mag-budget kung hindi enough yung kinikita mo. Diba? And then, pwede rin nating i-address dyan ng it's too complicated. Diba? Wala namang complicated if you will start simple and you build from there, you start from there. Diba? Kasi, lahat naman ng komplikadong bagay is nahahanapan naman natin ng paraan. Diba? Diyan din yung papasok yung mindset natin na yung kumbaga hahanapan natin ng paraan para maging anong tawag dyan? Yung para maging successful ka dun sa ginagawa mo. Diba? Hindi lang naman yan about budgeting eh. It goes around sa pamumuhay natin. Oo, at saka kung desidido ka naman talagang makasave, magagawa mo ng paraan yun. With discipline, patience, and syempre, yung consistency pagplanuhan mo siya. Consistency mo on savings, 'di ba? On saving for something. 'Di ba? Kasi minsan nakakalimutan na natin like hindi sa susunod na sahod na lang ako magse-save, which is talaga namang nangyayari 'yon. 'Di ba? Hindi na iiwasan. Pero as much as possible, we need to make a shift, mindset shift on that matter kasi ang pera nauubos kung hindi natin na-allocate ng maayos. Madaling maubos. Napakadali. Diba? So, let's just remember that the goal is not about perfection on budgeting, but it's a matter of your progress. Diba? Kasi every small step brings you closer to financial freedom. Yun. Diba? Yun naman ang importante dyan eh. Kaya nga tayo nagtatrabaho, diba? We don't just work to pay our bills. Siyempre, we also have our goals in life na makapag-travel. Siyempre, kung may mga maliliit pa tayong anak, to save for their education. And then, siyempre, most importantly, tayo na nagtatrabaho, syempre, we need to save for our retirement. Kasi hindi tayo bumabata. Oo, hindi na tayo bumabata. And as we grow older, kumbaga,
ang kalaban natin is yung lakas ba ng katawan. Hindi habang buhay malakas ang katawan natin, di ba? So we need to be wiser in probably generating an income, kasi it's not just alam mo yun, hindi lang yung health natin yung puhunan diyan eh. Kumbaga, I mean, yung health pala ang puhunan natin diyan. So, how can you work if may sakit ka, 'di ba? Oo. So, at the same time, dapat na while you are still able to make other things na makakatulong sa iyo para makapag-ipon, then why not do that, 'di ba? Tama. Kasi nowadays ewan ko lang if you're aware of people saying work smarter, not harder. Oo. 'Di ba? Tama naman. Kasi nowadays ang nagagawa na ng tao, sige, trabaho lang ng trabaho. Kumbaga, hanggat malakas pa, trabaho lang, without them knowing na syempre yung katawan din is napapagod din, 'di ba? Totoo yun. Malaking bagay yun na hindi naman lahat ng oras kumbaga may lakas ka, meron kang time. So siguro magandang pagtuunan yun ng pansin na while saving and while budgeting, you are also trying to save something. Oo. Para at least pag tumanda tayo, hindi naman tayo makakaasa sa mga anak natin. Siyempre, lalo na kung may mga sarili na silang pamilya. Katulad nga nung sinabi ni Robert Kiyosaki, it's not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for. Yun. Diba? Legacy mo yun eh. Legacy mo yun. Kumbaga, mawala ka man sa mundo, at least you will be in peace knowing that you have left something para sa pamilya mo para hindi sila maghirap. Di po ba? Tama. Yun naman din ang pangarap ng bawat bawat magulang. Diba? Bawat magulang. At saka, siguro, iwanan na natin sila ng inspiring quote para, alam mo yun, para maisip din nila. I mean, something to reflect on, di ba? So, the habit of saving is itself an education. So, it fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates a sense of order, trains to forethought, and broadens the mind. So, ano lang siya, parang napakasimpleng pakinggan yung budgeting, pero kung i-explore mo pala siya, ang dami niyang natatouch. Di ba? Nagfo-foster ng virtue, maraming aspeto ng buhay natin na pwedeng maturo ang budgeting para sa atin. So, we just hope na this discussion inspires you, di ba, to take control of your finances and syempre move towards your dreams. Kasi di ba, it's never too late to dream a new dream, di ba? Although you have your dreams now, or you may have already achieved your dreams for this time, siguro may mga iba na nagkaroon na ng dream house, they were able to buy their dream car and all, but still, it's never too late to have a new dream. Diba? Tama. And if you will ask us, our dream is to, to have more quality time with the kids. And also, yung dream ko para sa asawa ko is to retire him early. Retirement po yun. Hindi i-retire na isang tabi ka na lang dyan. Tumabi ka dyan. I-retire ko siya sa trabaho. So, that is my ultimate dream for him. And syempre sa akin din, diba? But as of now,
since we have the online business on the side, it's a great way for us to work hard on that to achieve our new dream. Diba? Siyempre, mas ano yun lahat naman ng mga bagay na gusto mong makuha, pinaghihirapan. Kasama na doon yung disiplina, pasensya, At saka consistency. yes. For sure, syempre, may awa ang Diyos, lalo na kung nakikita niyang pursigido tayo. So I think that would be all for tonight po, and we hope that you find lots of golden nuggets on what we share, kasi like naisip namin na it's really a good topic to discuss because everybody impacts that Ano siya, it transcends to everyone. Yes. Ika nga. Oo. So, if you have anything to ask, if you want to add something, please do leave us a comment and let us know also from where you are watching this live or the replay of this video. And if you have any questions regarding the online business, please feel free to DM us or click on the link at the video descriptions, and we'll be happy to attend to it. Oo, yun. So, maraming salamat po, and we hope you have a wonderful night. Wonderful day. Oo. Sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo. Mahalin po natin ang ating bansa. Oo. Medyo alarming yung nangyayari and nakakalungkot. But I know God is there, and He will definitely give us a solution and a leader who will really lift us back to where we are supposed to be. So with that being said again, may God bless us all. And lahat ng magiging decision natin. And syempre yung may God also bless yung leaders natin dito sa Amerika and sa Pilipinas din, that nawa ang maisip nila is yung syempre kapakanan ng nasasakupan nila. So that would be all for tonight. Maraming salamat po. Thank you po. Good night. Thank you.